Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, pag-usapan natin yung top 5 reason bakit walang kita ang ibang creators kahit viral ang mga video nila. Actually, hindi lang naman sa mga newbie or sa mga nagsisimula ito, no? Especially, pati na rin yung mga kilala at mga top influencer or creators dito sa Pilipinas. So, i-share ko sa inyo yung mga dahilan and number one, no, kailangan talaga muna natin ma-monetize before tayo mag-aim or makakuha, di ba, ng revenue, especially sa ads. Kahit magkaroon niya ng millions of views, 100 millions of views, if hindi po tayo monetize sa content monetization para kumita tayo sa any video natin, mapa long or short and yung mga non-video format na mga video na mga content, kailangan muna natin ma-monetize. So, very basic lang yan. Kapag hindi tayo monetize at nag-post tayo ng content or video tapos nag-gain siya ng millions of views, wala yung kita, guys. Okay? Kahit sabihin nyo may nakikita kayong ads doon. So, wala pa rin yun. As long na hindi kayo monetize. And kung kayo naman ay monetize na, and meron kayo na-encounter na isang post or viral video o content nyo, walang kita. So, ito yung dahilan. So, isa na nga po dyan, si Wamos Cruz, no? Meron siyang recent post 18 hours ago. Ito yung issue related kay Wamos, no? Na sabi niya, allegedly, hindi daw niya pinagkakitaan yung issue ni Awit, 'di ba? So, ito yung kanyang shinare na tawag dito, piece of content. Ayan, makikita nyo dito, guys. Ayan, umabot po ito ng 7.7 million views and yung kanyang earnings ay 0. Ayan, I don't know kung legit ito, pero base naman sa pag-check ko, parang legit na walang earnings. Actually, hindi lang naman si Wamos, marami din ako nakita recently na umabot ng 3 million views, walang earnings, kahit zero, kahit cent, as in zero talaga. So, bakit ba, ano yung dahilan kung bakit zero earnings na siya o yung ating mga content or videos na ina-upload? So, eto siya, number one, no? Ito, hindi original ang content or na-plug as repetitive or copied. So, alam niyo naman, si Facebook, meron siyang AI detection system na kaya na niya ma-detect, guys, kung etong video ba na to ay na-post na dati. 'Di ba? Or may ibang publisher or uploader. So, eto guys yung katotohanan, no? Facebook uses AI detect duplicate content. Kapag nahuli kang nagre-repost ng mga videos na hindi mo pagmamay-ari, kahit umabot pa yan ng 10 millions of views, hindi yan babayaran ni Facebook. So, yun po yung isang reason. So, ano ang dapat natin gawin? Create original, compelling content based doon sa mga niche or topic natin. Kung inspirational, motivational, educational, di ba? Informative. So, magbabase po tayo doon. Dapat original and compelling. So, actually, ang dami pa rin nagsasabi, but yung iba nag-post na ito, kumikita naman siya. Kahit sabihin natin, guys, makaligtas yan sa isang payout, no? Kahit sabihin natin kumita yung piece of video kahit na-post na dati, for sure, magkakaroon pa rin po yun ng restrictions or violation. Okay? Based on my experience, dahil nakapag-post din tayo ng reuse or upload video na nag-generate, and after nun, nagkaroon naman siya ng mabigat na violation. Okay? So, ito yung mga tips natin na pwede nyong i-consider, no? Kung kayo po ay kukuha ng mga content or video, gagamitin nyo sa commentary, sa voice-over, gumamit ng original voice, ayan, narration or edits. Yung edit naman, guys, alam nyo naman, may mga basic editing lang naman, like yung B-rolls, di ba? Yung, tawag dito, transition, effects, pwede nyo pag-aralan. Maraming applications na pwede nyo itry, like CapCut, di ba? Or KineMaster,
yung iba pang applications na pwede kayong mag-produce ng quality video. So, kahit mag-report, post ka ng trending clips, siguraduhin may bago kang input or sariling twist. So, yun. Ang tawag po dito sa ibang term is video enhancement or added value. Okay? So, sana malinaw po yan. Number 2, si Facebook or si Meta, binabago yung algorithm or yung kanilang system, yung update, di ba? Ito, views, revenue ngayon. Kumbaga, ano siya hindi na nakabase sa sa views Base sa nag-gather natin ng mga na info, ang kitaan ngayon sa Facebook is based on engagement. Okay? Based on engagement payout. So, kapag mas maraming nagko-comment, nag-engage doon sa comment section, nag-share, possible, mas malaking kita. Okay? So, hindi na po nakabasa sa millions of views or 100 millions of views. For sure, may kikitain pa rin naman as long na monetize. Pero nakabase pa rin sa payout. Mapansin nyo ngayon, ang pinakamay mataas naman na revenue is yung mga non-video format. Like yung photo or yung text post nyo. Pansinin nyo yan, guys. Before, short video, dati long form video. Diba? Ngayon, text and photos post ang may isa sa pinakamalaki ngayon na revenue. So, binabago talaga ni Facebook every time So, hindi natin accurately, dito lang sa specific video format or non-video format na to, may malaking kita. Hindi So, si Facebook talaga, guys, inaaral nila yung mga possible na pwedeng lagyan ng mas maraming advertisement, di ba? Or engagement-based payout. So, yun. Sabi dito, Meta updated its monetization policy mid-2024 to focus on audience quality and engagement. Katulad nga nasabi ko. Not just view count. Ayan. Views from non-engaged or passive scroll may not count for monetization. So, di ba? So, ito yung tip sa number 2. Focus sa comments, shares, and watch time. The more people interact with your content, the more likely Facebook will reward you. So, totoo po yan. Base din po sa mga nakita natin na post, mas malaki po ang kita ngayon sa photo post or sa image post. Okay? Number 3, may glitch or bugs or incomplete setup. Wala talagang papasok na kita. Ito naman, guys, kung kayo po ay nag-aabang ng sahod tapos hindi pumasok, i-double check nyo yung inyong setting ng payout. No? Maraming creators ang may monetized page pero hindi nakakomplete ng payout setup. Like missing tax form or invalid bank details. Also, bugs on Facebook dashboard, lately hide or block earnings update. So, meron mga delay kasi nga may system update, may security update, lalong-lalo na sa payout system. Okay, so huwag kayo mag-alala doon kung wala namang problema yung bank details nyo o yung tax info nyo. Possible, mare-receive nyo yan. Pero kung 2 or 3 months na hindi yan pumapasok sa banko nyo, for sure, guys, may problema. So, dapat i-appeal, dapat ipa-check yung inyong accounts sa may nakakaalam, di ba? So, ito yung tip sa number 3. I-double check natin yung ating account. Punta kayo sa Creator Studio. Click Monetization Tools. From Monetization Tools, click Payout Setting. At kompletuhin natin, guys, yung W8BAN form or yung BIR forms para tuloy-tuloy yung kita. So, yan. Mahigpit na din sila sa tax. Okay? Number 4 naman, kung bakit kahit millions of views, zero earnings, dahil nga po low value or invalid traffic. Ayan, naka-plug yung bilang fake views. Okay? So, si Facebook, finifilters out niya yung mga views or yung mga nanonood that comes from bot traffic. Ayan, VPN farms or click-to-earn website. Ayan, if most of views come from suspicious sources,
it won't count for ad payout. So, before, usong-uso po ito, meron po niyan dati sa YouTube, no? Ang ginagawa nila is watch to watch ng ads using different VPN format or farms na tinatawag. So, iniiba lang nila guys yung kanilang location, nilolocate nila guys sa mga top tier country para mas malaking revenue. And kumikita naman talaga sila. But unfortunately, na-detect ni YouTube and dinala naman nila sa Facebook. So, na-detect din naman ni Facebook. So, alam niyo naman, kung mas matalino kayo sa platform, mas matalino si Facebook kasi alam niya yung gagawin, alam niya yung ginagawa natin. Okay. So, ito yung tip sa number 4. Iwasan ng view exchanges at fade views. Mas maganda pa rin yung organic reach. Tama po yun. From real followers. Totoo po yun guys, no? Again, hindi na po nakabase ang earnings natin kung million pa yung views nyo. Nakabase po yan sa engagement-based payout. Okay, number 5. At guys, kung umabot kayo dito sa ating number 5 guide or tip, please consider subscribing. No? Malapit na tayo mag 200,000 subscriber at hindi po yan mangyayari kundi dahil sa inyo. So maraming salamat in advance. Click nyo na din yung bell notification. So number 5, monetization program pays out. Wala nang payout sa ibang uri ng videos. So guys, alam naman natin starting August 31 next month, Meta will discontinue certain monetization program including older Reels Play bonus structures. Kahit eligible po tayo dun sa long video format, short video format, or yung mga performance-based payout, wala na po yan. Hindi na mako-cover yung mga lumang format natin. Okay? So, saan na papasok? Yung mga bagong upload po natin na mga video, possible yun yung kikita sa pinakabagong content monetization. So, ano po yung content monetization beta tools? Ito po yung isang unified format na monetization. Pinag-isa na lang siya na pwede po tayong kumita sa video format and non-video format. Yung video format, ganun pa rin. Kikita pa rin kayo sa short video, long form video. Yung non-video format, photo, text, and stories. Pinag-isa na. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa tab ng short video or reels. Sa long form video, hindi na isa-isa. Pinag-isa na nga. Diba? Keep your content updated with latest monetization format and ads on reels, performance, bonus, stars, subscription. So, monitor nyo yan palagi sa inyong monetization dashboard or sa Creator Studio para po updated kayo. Okay? So, eto guys. Real talk. Ayan, millions of views. Hindi na millions of peso, guys, no? Hindi na po ganyan ang kitaan ngayon. Engagement-based payout na. Kahit gaano pa karami ang views mo, kung hindi pasok sa guidelines o hindi nakasetup ng maayos yung ating Facebook setup o payout setup, zero earnings pa rin yan. Masakit pero totoo. So, yun guys. So, ito yung inspirational takeaway for creators. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang viral. Ang tunay na kita ay nanggagaling sa original content, engagement, at tamang diskarte. Don't chase value, don't chase views, chase value. Okay, guys? So, sana may natutunan. Sana, guys, kahit konti, i-consider nyo yung ibang tips natin kasi para sa atin din lahat po iyan. And, again, i-leverage, i-maximize nyo yung inyong potential as a creator. Kung matagal na kayo at meron kayong 100 millions of followers or millions of followers na umaasa lang kayo sa ads, why not i-try nyo yung mga other monetization na ino-offer sa online. Meron po yung mga affiliate partnership, brand deals, di ba? Or mag-create kayo ng sariling brand na pwede kayong kontakin ng mga partners or ng mga services para mag-promote. Wag lang po sugal, guys, dahil alam niyo pag sugal, bawal na po yan, lalo na hindi registered. So, for now, yan lang muna yung ating tip ngayong araw. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po itong video natin, again, don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa next video upload natin, manonotify kayo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.